Ayan, sa mga nagre-request po ng video, paano daw po ako nakapagpabunga ng kalamansi sa loob ng bahay. Sabihin ko po sa inyo ang mga tip. Mga tips pala, marami. Mahigit 100 po yung bunga po nitong kalamansi po na to. Siguro mga nasa 6 or 7 years na po sa akin itong kalamansi po na to. Di ba pasundot-sundot minsan nilalagay po natin sa vlog po ito. Yan, may katabisan itong sakkalan din po ito eh. Tagal na rin po sa akin to. Since 2012 po yata. Tagal na rin po, no? Ito po yung kalamansi. Tapos ito. Itong photos. Mas lumalaki na dahon. Sabihin ko rin po sa inyo kung anong magandang pataba po dito sa kalamansi. Ano ba po sa likod at habang binubuksan nyo po yan, mas maraming bunga. Doon din po yan dali. Ano, isa nakatago lang po. Tapos doon pa po sa bandang malapit sa bintana. Diba? Sarap pong tingnan. Malalaki po bunga. Ito po yung malalaki hybrid. Ganyan po kalalaki. Magandang araw po mga kababayan, balagang pa sa akin nila kalakbay. Yan. Hindi pa tayo makalabas ngayon dahil makulimlim, umulan na naman. At sobrang saya ko po. Dahil itong aking kalamansi, namunga na naman po. Di ba last time na namunga po ito? Nung iniwan ko po sa kaibigan ko dahil pumunta ko ng Pilipinas. Pagbalik ko ng Bulaklak, gusto po talaga nito na arawan. Ito, nakatabi po sa bintana. Tapos ilalim po nito, pakikita po sa inyo mamaya. Meron po siyang yung heater sa loob. Dito po sa Finland may heater eh. Sa mga sa mga mayroon po pala, sa mga nakatira po sa may Four Seasons, yung heater andun. Huwag niyo po masyadong ididikit sa heater kasi pag uminit po yan at uminit dito sa ilalim, magdadry po ito. Tapos yung soil hindi po gusto. Tapos medyo bigyan niyo po ng distance. Mga siguro from the heater mga 6 to 8 inches. Pakikita ko rin po sa inyo dahil itong paso po na to. Itong paso po na to hindi po direct nakatanim po dito. Ito pong kalamansi nakatanim pa po sa separate na paso. Diba? Paganda po. Ganyan po yung dahon pababa kasi yung bintana ito medyo hindi na masyadong naarawan. Kapag umaraw doon sa hapon, so yung sunset, tapat na tapat po dito, malaki po yung bintana. So ayun po yung style. At ito nga po pala, wala pong pollination na nangyari po dito. Hindi ko po alam paano nangyari. Hindi ko po ito binrush. Yung mga bulaklak, hindi po. Ganun po siguro ang kalamansi talaga na hindi kailangan ng pollination. Gulat na lang po ako dahil nung nakaraan po na pagbalik po dito sa Finland, ano po ba yun? July. Dami pong bulaklak po na to. May mga tao nagmamahal po sa akin dito at minsan iwanan po sa kanila halaman at nandito po ay may nagdidilig po. Yeah. Ganda po ano. Pakikita ko po sa inyo kung paano po yung tamang paglagay po ng lupa sa loob po ng bahay ito ba. Tamang ilaw at tamang lugar sa paglagay po. Ang dami pong bulaklak doon sa tabi ng bintana. Yan, ikuklose po muna itong paso sa mga nanonood po kayo, mga nasa ibang masa. Kasi ito po, dali, bago po tayo mag-proceed. Yung mga nasa, may mga 4 seasons po. Kahit sa Pilipinas po, pwede nyo pong gawin po ito kahit hindi 4 seasons in any country. Pero most especially, nasa may 4 seasons na nag-winter kung paano nila alagaan mabuti. Ito nga na po ito sa inyong paso at yung ano klase pong lupa ang dapat ilagay po dito. Yan o. Namumulaklak pong dire-diretso. Pag namunga po sa loob ng stabilize na, talagang dire-diretso na po yung pamumulaklak po niya, wala pong tingil. Ayan.
Ito pong supported planter po na to o planter pot. Nilagyan ko po ng plastic. Sige, nabili ko po ito. May plastic na talaga siya puti. Ito po nandito. Pwedeng taniman diretso. Pero walang butas. Supported, ano lang po ito. Supporter o supported planter. So, nilagyan ko ng plastic na itim. Trash bag. Tapos nilagyan ko yung scotch tape dito. Para medyo tayong tingnan. Tapos ito po yung planter po na to. O planter pot, plastic po yan. Binatasan ko lang po ito. Kasi may po sa mga sale eh. May nabibili na may butas kasi maganda itong matibay. Binatasan ko ng marami. Tapos yung lupa ko po, may halo pong perlite, compost, saka potting soil. Yun po talagang dapat gamitin po kapag nasa indoor. Kasi kailangan may compost dahil mataba po yun. Yung perlite, hindi naman po mask. Kung yung compost po ninyo, nagbi-breathe, yung pag ginanon po ninyo, nagbabounce. Ibig sabihin, kahit di kayo maglagay ng perlite. Ibig sabihin kasi, pag nagdidilig po kayo, kailangan nagdidrain sa ilalim. Kapag sticky po yung inyong clay soil po yung ginagawa ko, mamatay lang po niya sa loob ng bahay. Kailangan po nagbi-breathe pag nagdidilig po kayo. Yung perlite, nakakatulong naman po yun pag-absorb po ng moisture. So, hindi agad siya natutuyo. Sa kapag nasa loob ng bahay po, ito po ang recommendation. Huwag po kayo maglalagay ng mga bato sa ibabaw. Huwag bato. Hayaan nyo lang po lupa ganyan para humihinga. I-explain ko po sa inyo mamaya kung bakit. Kasi pag may bato po, yung mulching, pag nasa loob ng bahay, ma-stay lang po yung moisture dyan, magrarat. Kasi nga po, supported yung ilalim nito. So, evaporation, hindi siya masyadong mag-evaporate dahil nasa loob dahil nakukulong po nito. Yun po. Kung nasa labas po yan, okay na okay po yun. Maglagay kayo ng bato. At siguraduhin po ninyo yung ilalim. Tumutulo ng maayos at hindi po na-stuck po yung tubig doon sa loob ng lupa. Yun po yun. Diba? Sa pag-fertilize naman po, pwede kayong gumamit ng seaweed fertilizer. Meron po dito nabibiling seaweed liquid fertilizer. Yung seaweed fertilizer po, kahit sa Pilipinas, may nabibili pong seaweed sa mga Asian shop kung may okay sa dagat. Kung nasa probinsya kayo, mas maswerte po kayo. Yung seaweed po, patuyuin po ninyo. Opo. Tapos, i-blender po ninyo. May tubig. Tapos, salain po ninyo, yung pwede yung pandilig. Bakit hindi pwede yung bagong huling seaweed? Kasi may sobrang salt pa po yun. Maraming salt. So, kailangan medyo i-dry po talaga. Para bawasan yung saltiness. Kasi pag nilagyan natin sa soil po yun, may saltiness. Hindi po maganda. Kailangan po talaga haluin ng tubig at dry. So, mas safe po. Yeah. So, sa iba naman, kung gusto nyo fresh na seaweed, depende po sa inyo kung may mapanood kayo. Kasi depende naman po sa klase ng seaweed na fertilizer. Panoorin nyo po yung ibang vlogs, biography vlog o video vlogs na talagang nagbibigay po sa inyo ng facts of actual facts po talaga na kung ano klaseng seaweed ang pwedeng fertilizer. Marami naman po mga fertilizer. Meron din po dito yung nabibiling stick fertilizer. Parang ano na po siya. Pinato yung iba-iba, halo-halo na. So, ang nasa loob ng bahay po kasi, mas maganda po talaga yung malinis, yung filtered po yung mga fertilizer. Mamaya maglagay kayo echas ng manok. Tingnan natin hindi kayo mahilo. Tumaba nga halaman nyo, ay naman natepok. Di ba? Hindi po recommended na maglagay po ng echas ng manok sa loob ng bahay. Wag na wag po. Lalo na kung gulong. May hilo lang kayo. So maglagay lang kayo dyan ng mga, halimbawa, meron kayong mga dahon o sa labas po ng bahay. Pag tag-araw, patuyin po ninyo. Tapos durugin po ninyo ng pinong-pino. Ihalo po ninyo sa lupa. Huwag na po masyadong lupa, 1:1. Kung isang tasang lupa, isang tasang ito yung dahon. Siguro din nyo po yung lupang kinukuhanan po ninyo. Tinutubuan ng damo. Ibig sabihin mataba po yun. O, diba? Ganun po yun.
Saka kailangan po talaga hindi lagyan ng mulch o wood chips o kahit ano sa iba, wag po. Kasi hindi nyo alam kung dry ba o may moisture pa. Para pag sinundon nyo, alam nyo. Kasi pag ganyan, alam ko, ay, medyo may moisture kasi super dark pa yung soil. So alam nyo, kasi pag natakpan po yan, hindi nyo alam, kahit dilig kayo, basta mararat o mabubulok lang yung ugat, sayang lang yung tanim po ninyo, di ba? Sayang naman ang paghihirap. Yung mga tumutubo po na yun, ito. Galing po dito yung buto nito. Ayan po, di ba? Tapos, siguraduhin po ninyo na madaling buhatin. Madaling tanggalin sa supporting pots po ninyo. Kasi, ito, ang kalamansi po, kailangan binibigyan nyo rin po yan ng shower. At least, ako po binibigyan ko po ng shower ito, 2 to 3 times a year. Opo. Pero ang ginagawa ko po, bakit di malikabok? Gawin na po kayo ng feather duster. Yung malambot talaga, hindi naman yung matigas na magagastos yung dahil kasi yung foliage niya. Foliage siya. Either sa dalawa. Ibig sabihin yung ganda, yung photosynthesis o yung pagkain po ng mga dahon pag kumukuha ng sunlight, walang dust. Some healthy. Diba? Kung kumukuha sila ng energy, syempre sa proper lighting. Oh, ganun po yun. Diba? Ito, baka supportahan ko po ito kasi malalaki po yung ano nito, yung hybrid, yung ganyan po kalalaking kalamansi. Nung binili ko po ito, pangalan po talaga, Calamondon. Ay, kalamansi po yun. Tsaka, ilang beses ko nang ginamit to. Saka, maani-ani po ka, diba dati? Yan po yun. Lumaki lang. Dati parang bonsai lang po siya, diba? Ito po. Nung binili ko po yan, parang bonsai lang. Ano ito eh? Ano ba tawag dito? Grafted po yan. Ito yung dugtong oh. Ayan oh. Tapos ito, pinasangan na sa mga, dito po yan, parang magandang bonsai. Pero gusto ko lumaki. Natural. Ayokong putol-putol. Ayun, pag indoor po, ito pag nasa indoor, huwag kayo pong magpuputol-putol kasi na-experience ko na po. Yung isang kalamansi ko po namatay. Kasi gusto kong maganda tingin, gano'n. Pero nung pinalaki ko, wow! Mas nag-produce siya ng maraming bunga. Saka huwag po kayo palipat-lipat ng halaman. Ang pag-fertilize nga po pala, every 3 or 4 months, talagang lagyan nyo po ng fertilizer. Wag po kayo mag-over-fertilize po sa halaman. Hindi po maganda. Pag na-over-fertilize din kasi, may mga compounds kasi o components ng fertilizer na namamatay ang halaman. Lalo na sobra hindi maganda. Pag dilig, pag sobra hindi maganda. Pag kulang naman, hindi rin maganda, di ba? So, titignan nyo rin po yung halaman po. Ito po ay nasa loob ng bahay kaya sobrang research po ako, di ba? Ang sarap tignan. Ito po yung sanga niya. Mula doon sa baba hanggang doon sa dugtungan niya, may bunga. Doon, may mga bunga nakatago po eh. Di ba? Sarap ang tignan. Ito po yung totoo na kalamansi nasa loob ng bahay dahil ilang taon na po sa akin. Ito sa mga nanonood po sa akin. At ito naman po, bakit po yung photos ko napakataba? Bakit nangyayari naman sa photos? Yung ganitong ispat-ispat. Pero mataba siya. Overwatering po pag ganyan. Opo. Pag meron po kayo sa bahay na may mga dark spot na brown na ganyan, kahit anong halaman, overwatering, sobrang moisture po yan. Sobrang moisture. Kaya po kasing kontrolin ito eh. So ang gagawin ko po, by next summer, bibili ko po ito ng maayos na paso. Bakit po ganito ang ginawa ko? Kuya, bakit yung paso mo suporta mas mababa yung nasa loob? Ayun, napakagandang tanong. Kasi ito, pag nagdilig po kayo, nagkakreate po yan ng humidity. Itong heat ng plastic. Kasi ito pong photos, galing po ito sa tropical country katulad ng Pilipinas, kailangan po yan ng konting humidity, lalo na nasa loob ng bahay. Tagalin natin ito. Balik ko na. Yun. Kaya dito rin sa kalamansi, mas binabaan ko po kasi ito naman, may butas sa ilalim. So, kapag tumulo na yung
tubig sa ilalim. Sa ilalim nga po pala, bago po lagay itong paso na sa loob, sa ilalim, pinakailalim, meron po yung pebbles. Pwede rin kayo maglagay ng buhangin, yung pino. Para pag tumulo doon, na-detrain na maayos. So kapag nasa ilalim, dahil ano po to plastic, mag-create po yun ng humidity, mag-evaporate. So yun po ang gustong-gusto ng kalamansi. Saka yun po siguro isang dahilan kung bakit tumaba at namunga. Diba? In-experiment ko lang po ito kasi napanood ko po sa isang vlog na ganito pala dapat gawin lalo na pag nasa loob ng bahay. Diba? Kapag nasa loob ng bahay kayo, lalo na sa malalamig na basa na dry ang weather, tapos hindi masyadong mataas yung level ng humidity o yung singaw. Yan po gawin. Sa Pilipinas, hindi na po gawin kanto dahil mataas po yung humidity level. Kailangan lang po sa Pilipinas, lagay nyo po sa maaraw na lugar at nahanginan din po yung halaman nyo. Pag spring, summer, autumn, kapag warm po, binubuksan po yung bintana, kailangan din po syempre ng halaman, ng fresh air. Para tao po yan. Ito po, ito, paganda po. Mahal po nitong halaman po nito eh. Yung maliit lang po, yung mga parang ganun kalaki, yun, yung tumutubo na yun. Ano na po siya? 5 euro something. Tapos imagine po ninyo, ito, 2012 pa po sa, tingnan nyo po yung pag malapit sa bintana, ang taba. Ayaw po kasi ng halaman na laging ginagalaw, lalo na ng mga orchids. Ayun o, ganda po ng dahon niya, tataba, di ba? Tapos yung kalamansi din, ayun o, yung mga bunga, nakikita po ninyo. Tapos patuloy na bulaklak, mga nakatago po yung bunga niyan eh. Malalaki ng dahon. Pag magdidilig po kayo, sigurado naman po ninyo na ito po. Paano po malalaman? Kapag ginalaw nyo po yung paso, ano ba ginagalaw nyo? Ganyan, gusto nyo paling. Pag mabigat, may tubig pa po sa ilalim po yan. Ito, self-watering kasi. Itong paso na ito, yun, meron ding moisture detector. Wala na siyang moisture pero mabigat. Ibig sabihin, medyo may moist pa yung ilalim niya. Tapos ito, ginagawa ko po. Pinapaling ko pag didiligan. Pag magaang, okay. Ayoko pong sundutin kasi, yung pa pala isa sa tip, huwag po kong sundot kasi yung ugat madidisturb. So, ang ginagawa ko po, ginagalaw-galaw ko. Kapag magaang na, sabihin, medyo dry na siya. Ito mabigat-bigat pa. Kasi may moisture pa sa ilalim. Saka nakita ko naman, dark pa yung soil niya. So, ito rin, ganun po ang ginagawa ko. Bigat-bigat. Diba? Ayan po. Napakarami pong bunga po niyan. Kung kuha ko ng video, basta mahigit 100. Alam ko 132 po yung bunga eh. Andun pa yung iba sa likod. Hindi ko na maabot dahil sabi ng bintana. Medyo mas na-impress po kasi ito. Hindi na asyadong arawan tong sanga na to. Pero dito mas marami ang bunga. Ganda po, no? Tuwan-tuwa po talaga ako. Opo, napansin po ninyo yung text. Dogs have many friends because they wag their tails instead of their tongues. Yan. Ito po, may suporta po ako dito. May mga, lalo na dito sa aking succulent, may suporta po. Ito po yung driftwood o tuyong kahoy. Pag pumupo kayo sa forest, ito po sa mga labas, huwag po kayong basta-basta ilalagay po ninyo sa loob ng bahay dahil mamaya may insekto. Ang ginagawa ko po dito, alam po ninyo, nilalagay ko po yan sa malaking plastic bag. Ito, tapos nilalagay akong tubig. Hayaan ko po ng mga overnight. Tapos pag kinabukasan, ito, lalagay ko po sa loob ng plastic bag. Ulitin ko, ang gulong mo kayo, isin mo pagsalta, nakabuisit ka ito. Okay, I got you. Ito po yung sanga, driftwood o tuod o tuyong kahoy na galing po sa labas. Ginawa ko po, tapos nilagay ko sa malaking plastic bag na trash bag itim. Dinoble ko, naglagay akong tubig sa loob, hayaan ko nakababad ng overnight. Pag binuksan nyo po yan, makikita nyo po yung insekto, patay na po lahat. Tapos, hindi pa po tapos para mas matibay. Binalutan ko po ng plastic yung ilalim. Tapos, kailangan mas mataas sa lupa. Siyempre, pag nagdidilig kayo, hindi siya mabubulok. So, nilagyan ko na scotch tape.
Pinalutan ako ng plastic, tapos nilagyan ko pa ni Scotch tape para well supported po itong kahoy. Di ba? Smart. Rabbit po yan. Halagyan ko ng mga ganyan. Character. Pag-add ng character. Anong po yun? Dito naman po kasi sa Finland, may nabibili po ng mga treated, katulad nito, treated na mga kahoy. Hindi po to painted. Ano po to, yung dark oil na parang black na. Tapos ang ginagamit ko, twine, itong mga earthy. Pwede din, kasi pag nasa loob bahay, gusto ko po kasi ayoko nang madiwara. Gusto ko maayos. Ito pa yung ginagamit ko. Sa atin meron abaka po, di ba? Ayan. Depende po sa inyo. Gamamit yan straw o plastic. Basta na-suporta. Ito, nilidya ko po kasi suporta sa itaas. Kung hindi ko po susuportahan yan, ayan. Ayan o. Naka. Baka nakasayad na po dito sa dito. Sa rectangular table. Para sa halaman. Kung po nakasayad po yan, kailangan itaas ko. So, tinitrain ko na maging ganyan. Pero bibili po ako ng mas maayos na patayo. Gusto ko diretso. Saka bibili kong ganito, plastic. Ayun, wag po kayo maglalagay ng metal sa sa mga metal. Malayo ba kung stainless steel? Kasi kapag nag-rust, hindi po maganda po yung kalawang sa lupa. Papatayin lang halaman ninyo. Maliban na kung cactus o succulent, okay lang. Pero pag mga tropical plants ang tanim ninyo, ito nilagyan ko rin. Pag makahoy, gusto talaga ng mga tropical plants kasi hindi sila natutorture. Saka mas gusto ko ng mga ganito na mga natural na pantali. Kasi pag plastic po ito, nagagasgas. Lalo pag nasa labas po, mas maganda po yung mga ganito. Okay yung straw, yun biodegradable. Panali po yung natutunaw. Ganda. Kasi pag humangin, hindi siya masyado nagagasgas. Kasi plastic po, di ba? Gagasgas. So pag ganyan, ilagaan niyo po ng maayos yung halaman po ninyo. Di ba? Ito lang po yung mga ilan sa tanong ko po. Pinakita ko lang po itong kalamansi kasi marami po talaga nagtatanong. So, I'll make sure na I have enough time to discuss this with you in a manner where Tagalogin mo na kuya kung nahirapan siya, okay? Hindi, base po sa experience ko, experimentation. Kasi hinintay ko po ang bunga, kasi di ba last time na pinakita ko po sa inyo yung bunga nito, ang liliit, baka ako hindi nagtuloy kasi napakarami po talaga, puno-puno iba. Tulad dito, hindi nagtuloy yung bunga dito, ang dami, nagkakalaglag. Sabi ko, naku, baka hindi naman magtuloy, saka na lang gagawin ng vlog. Tingnan natin kasi walang pollination na nangyari. At lumaki. Eto nga po pala, napansin ko po kasi that last time, nung umani po ako, hindi ko po nabanggit sa inyo, nung umani po ako, walang masyadong buto, as in walang buto. Siguro, yun na rin isang dahilan dahil walang pollination. So, hindi siya nagpo-produce ng maraming buto. Yun! So, mas juicy po ito. Di ba? So, kung gusto nyo pong magkaroon ng maraming buto, yung kalamansi po ninyo, gamit kayong brush kung nagkukulik kayo ng buto, sa bawat bulaklak, yung very soft brush, ganun po ginagawa sa sili dati sa indoor. So, ito, ilan lang po dyan yung may buto. Talaga, sigurado ako, kaya, pag nahinog to at pagbalik ko, ito magtatagal po ito ng itong bunga nito na pag nasa indoor. Kailan ba ako magtatagal po yung more than 3 months o 3 months. Opo, totoo po yan. Kahit hinog po, hindi po basta babagsak. Pag nasa indoor kasi, pag nasa outdoors, super exposed siya sa energy, super exposed siya sa sunlight, lahat ng challenges nasa labas, ito nasa loob syempre. Mas na-i-enjoy niya yung flow ng pagkain ng dahan-dahan na binibigay ko. So, there's control. So, kapag nagpo-produce na po siya ng bunga, sa kalamansi po talaga, normal lang na may natuto yung sanga. Ito po yung last year, yung mga bunga. Ano. So, pag ganito, lalo na fall o magwi-winter, huwag niyo po tatanggalin. Tatampo po yan. Yung talagang tuyo-tuyo na, tanggalin niyo na lang po sa spring o summer. Sigurado kayo may pantanggal kayo na matigas na madaling maputol.
Ito po, sa mga nagmamahal po sa akin na nagdidilig, ibig sabihin number 2, explain ko, 2 beses dapat diligan every week. Lagay po ko ng sign. Ito rin meron sign, 2 times a week. Ito, 1. Kasi, ano po ito, succulent. Ito po yung succulent na pwedeng laging diligan. Pero yung mga succulent, ibang cactuses ko, hindi po dinidiligan. Minsan lang spray once a week. Diba? Pero sabi ko, sa mga magdidilig po nito, kapag basa pa, wag muna. Minsan, mas maganda dito sa succulent cactus, yung bone dry po yung lupa. Ibig sabihin ito yung tuyo. Ito okay lang kung twice a week kasi may butas na may ilalim. Ito, sabi ko, kapag basa, wag. Kasi self, ano po ito, watering, walang butas yung paso sa ilalim. Meron pong space sa ilalim ng paso na ito. Nilagyan ko na po ito para mag-create ng humidity. Ang ganda naman ng effect dahil lumaki yung mga sanga, tumaba, kaya na overwatered, so okay lang po yan. Basta importante, buhay na buhay. Di ba? Ayan, may pakikita po ako sa inyo. Dito may tanim po akong pedal fig, saka fig fruit tree. Minsan po kasi, di ba, ang lupa sa loob ng bahay, namumuti. Ayun po yung salt. Nanggagaling po sa tubig. Kaya meron pong stick na ganito, ginaganyan po. Tawag po niyan sa ibang lugar, yung pag ganito, pagbubungkal ng lupa sa gilid ng halaman, pagbabayobo o pag-alsa para huminga po yung lupa. Pag may tanim po, mga halimbawa ito, itong succulent, okay lang po ito itabi sa mga halaman na hindi po uhawin tulad ng fig. Yan. Huwag po kayo maglalagay ng buhangin sa ibabaw. Pag may tanim po kayo mga succulent o cactus, kasi moisture, may ipon, mabubulak lang po yung ano nyo, succulent o yung cactus. Ito po yung update po sa ating mga succulent. Diba dati lead lang po ito. Yan, oh. Saka ito po, itong cactus natin, oh, tumaba. Ito, dinry ko po muna yung lupa bago naglagay po ako ng bato. Nasa mga ibabaw po niyan, clay pebble. So, hindi ko po ito dinidiligan. Siguro, once or twice a year lang po. Spray lang. Siyempre, nasa indoor. Pag nasa labas, pwede po diligan kasi mag-evaporate po agad dyan. Saka madaling linisin. Pag nasa loob ng bahay, ano nyo po, minimize nyo lang po. Ano may pagdidilig. Minsan nga isang taon, hindi ko po dindiligan niyo po yan eh. O diba? Buhay na buhay. Okay lang kahit na yung cactus ko eh. Maliliit yung sanga. Maganda naman tignan, healthy pa rin. Tapos ito, meron akong bonsai dito. Yan. Yung ginawa ko pong art. Yung river market. Ito may sign 2 times a week. Didiligan. Yan po yung bonsai ko. Ganda. Ito. Bago ko putulan ng sanga to, usad ko muna to rito. Ganyan. Kasi may alambre naman po yan. Paayos muna. At yung orchids ko, sa orchids ganoon din po. Malalim po yung baon po niyan. Puro kahoy po ito. Composted na wood chips. Ito yung mga bago nilagay sa ibabaw. Hindi ko po masyadong dinidiligan. So malit po yung butas sa ibabaw nito, pabilog. So yung humid, maano pa sa orchids. Oh, may bulaklak. Ilang taon na rin po sa akin yan. Tapos ito po, medyo malaki na, di ba? Inilipat po natin. Nagtanim po tayo ng mga succulents and cactus. Tapos ito po yung bagong bili ko po yan. Ang ganda na po. Mura po bili ko dyan sa International Market Day. Yung last day nila, buy one take one. Tapos minsan,
halos lahat to 3 euro na lang kahit anong halaman, kahit malaki. Opo, to po yun. Kasi paglipat po nila sa bagong lugar, bagong set ng halaman po. Kasi pag may mga natira, nakita ko po, natapon nila sa basura, nanghihinayang po ako. O, diba? Yung lupa dry din to. Ito Pachypodium. Tapos ito dragon fruit po yung tangkay. Ano to grafted. Ito may tanim ako sa Pilipinas, di ba po? Tapos dito po, buhay na buhay pa rin po yung lilipat. Ito yung po natin dati. Ayan, buhay pa po. Hindi ko po dinidiligay, spray lang. Tapos ito, regalo po sa akin to. Yan, ginawa ko na lang kunyari, nagpo-forage ng kabuti. O, diba? Inisip ko rin po pang gift po ito. Ito. Tapos ito pag nasa hedgehog po natin, yung binlag ko rin po yan, diba? Yan, buhay na buhay pa po. Medyo malaki na ngayon. Ito bagong bili ko po, 2 aloe sa Pachypodium. Pachypodium. Mataba po yung katawan po niya, may tinik-tinik, tapos may dahon. Hindi, nahilig po ako sa mga succulents and cactus. Kasi less maintenance, kahit po nag-travel ako. Di ba? Tapos pag may mga dry, pag may mga dry o yellow na po yung dahon, tanggalin po ninyo kasi mag-absorb lang po ito ng nutrients. So magpo-focus po sa paglaki ng halaman. Oh, sorry. Ito pong ating barrel, golden barrel cactus. So, di ba? Malaki na. Naalala nyo po, nilipat ko. Medyo malaki pa po yung, maliit pa po doon sa ulo. Ayun po yan. Ilang taon na rin po yan. Tapos sa 3 little pigs, yung ginawa ko po. Ayan o. Ito, nabili ko po siya plus December, air plant. Buhay na buhay pa. Pag nasa loob po ng bahay, wag nyo pong i-sprayan. Pag ano na lang po, summer, sprayan ko po nyo sa labas. Kailangan direct po agad. Ito yung 3 cactus po natin. 3 po yan. Isa yun. Ito hindi ko po dinidiligan yan. Pero tumataas. Gusto po niya, siksik na siksik. Siliksik ko po ng kahoy. Tapos may gravel up bato. Tapos dito, yan. Dumadami na po. Nilabada ko po yan. Daling ko po, hindi ako napaglaba. Pasensya na po. Sobrang busy yan. Tiklop. So, ito po. Ilang taon na rin po sa akin. Pag nagbabalag po tayo, nakikita naman po ninyo. May bagong uspong na naman. 3. Tapos itong yoka. Yan, ganda po ng katawan. Old na po yung katawan nito eh. Ito graft. Hindi ito grafted, sorry. Tumubo pala yung pinutulan to. Tapos ito po yung maganda. Yung last time binlag po natin last year. Ayan o, lumago. Ito pong ponytail palm. Tapos yung ilalim po niya, na binili ko po, hindi siya masyadong malaki dito sa baba. Ayan o. Mas tataba pa po yan. Gusto po, bottle palm po ang tawag po dyan. Ito, it belongs to succulent din po yan. Kaya kailangan bone dry din po yung lupa. Kailangan dry na dry bago po tubigan. Saka gusto niya yung lupa siksik. Pero humihinga. Yan, yun po. Yun po. Kaya yan, ang ganda po ng tubo. Once a week ko lang po yan dinidila. Pero pag masarap po yung lupa, hindi. 2 pinya ko po, ayan. Mataas pa sa akin yung mga dahon. Opo, 6 feet po yung mga dahon po niyan. Yung isa, 2. Baka mga hiningal po ko dahil naglakad po sa labas bago magtuloy mag-vlog. Ayun. Oh, tama, mag-vlog nga. Yan po. Tapos meron po mga succulents dito na tinry ko lang po sa loob. Hindi naman po nagtagal. Yun yung nagtagal. Saka yun. So, medyo i-reset ko po ito. Using ko. Ito po yung aking treehouse. Sakit po ano. Ginawa po natin dati. Oh, diba? Tapos meron ng fern dito. Ang fern gusto po talaga nito lagi may moisture. Pag may mga tuyong dahon, tanggalin na. Tapos yung begonia. Begonia.
Pagkorek nga po ako. Ayan, naku. 10 feet po ang height. Dati iniikot-ikot ko po dyan sa plastic stick. Guys, po ko dito sa bahay. Magamit newspaper natin po. Saka yung mosquito repellent. Using ko po yun. Hindi maganda sa mata. Ayan, 10 feet na po. Pero taba po ng dahon. Yung kaibigan ko nga po, nagmadali balik sa halaman. Nagulat siya, baka ito ang laki ng dahon ito. O rin nagulat eh. Para naman daw kayong fertilizer na ginagamit. Hindi ko rin po alam eh. Siyempre, misas baka sa lugar nagustuhan. O diba? Yun nga po pala, ilaw po dapat kailangan LED light o grow light. Maganda po talaga LED light, yung pinakamalinaw po. Medyo mahal po, medyo pricey, pero yung consumption naman po sa electricity, mas makakatipid po kayo. Diba? Dito naman po sa aking kwarto. O diba? Nagre-reflect yung bangis. Ito po yung talong, naalala niya po. Pinuputol-putulan ko. Siyempre pag indoor, medyo nagiging leggy. Kasi wala siyang nakukuha masyadong humidity. Pero tuloy-tuloy yung pagbubulaklak. Mataba naman. Sabi po sa akin kailangan daw puputulan para mas maging bushy. Yan ko na lang po kasi ilang beses ko na rin po pinutulan niya. Makikita niyo naman po. Tapos ito po ang lemon tree. Ano din po ito? Grafted. Ayan, parang bonsai din po yung nabili ko. May bunga. Excuse me. May bunga po yung dati nabili ko. Ayan po yung dugtungan. First time ko po kasi nabili ko to last year ba? O last year. First time po ako nakabuhay ng lemon tree sa loob ng bahay. Kasi mga nakaraan namatay. Ayaw talaga ng lemon sa loob ng bahay. Ang kagandahan po kasi dito, hindi ko na sinasarado yung kortina. Wala akong pakialam kung makita ko ng neighbor kung ano yung suot ko sa loob. Hello. Yummy naman. So pag umaga, arawan po yan, nakakuha siya ng enough sunlight. Tapos ang dami niya ng bagong usbong, bagong sanga. Tapos itong photos dito, nilipat ko. Tapos yung aking jade plant, ito mahirap din po ito buhayin sa loob. Ayaw din ito na masyadong tubig, lalo na nasa 4 season country. Tapat yun lang po sa tapat na bintana, may radiator. Sorry, sasabihin ko, babanggitin ko nga pala, may radiator sa ilalim. May radiator sa ilalim. Yun. Itong jade plant, kung nasa 4 season na country po kayo, huwag nyo po masyadong didiligan. Paminsan-minsan lang spray. Kapag bone dry o talagang tuyo-tuyo na, paglagay lang po kayo ng tubig, huwag basang-basa. Sa kailangan nagde-drain. Ito, kinakontrol ko naman po yung pagdilig. Wala po itong butas, pero marami po yung graba sa ilalim, tapos lupa, tapos clay pebbles at graba halo sa ibabaw. Konti-konti lang may pagdidilig ko dyan. At yan, ang ganda po ng tubo. Bilog yung dahon na matatawa. Paano po mga kabayan? Maraming salamat na naman po sa inyong oras dahil nila sa pinilang alakbay. O diba? Kapag gusto po talaga may paraan. Mahalin nyo lang po at gayon po ninyo kung ano po yung gusto po ninyo na kapagpaligaya po sa inyo. Lahat po tayo may kanya-kanyang gusto. Huwag po natin laitin o pagtawanan ang libangan po ng bawat isa. Dahil yun po, nagpapalis po kanilang problema, doon po sila masaya. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi may araw. Laban lang!